And ito guys, may ano kayo, may mga masisil na mga commitments, no? Commitments, agreements, ganyan, may mga masisil kayo. Ibig sabihin masisil, mako-close, no? So let's say for example, meron kang nililigawan na kliyente, matagal na, no? Tapos puro meeting, puro pending, pero ngayon magkakaroon na ng closure, magkakaroon na kayo ng certain agreement, ganyan, and mapupush na yung mga projects nyo, kung kaya ay mga project based or mga freelancers, kung kaya ay mga nasa sales, maaring mapush na rin yung mga bentahan ng mga binibenta nyo, kung ano man, mga kapiksi. Pero this is definitely a closure. Hello guys, hello Scorpio. Welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is New Moon Kapalaran para ngayong January to February para sa Scorpio, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Yung ating New Moon guys ngayong January ay sa January 29. Happy Chinese New Year sa inyo guys. And yung ating next na New Moon naman ay sa February 27. So ang reading na to guys ay para sa period na yan. And ito yung ating mga moon message para sa inyo guys. You are good enough, no? Ikaw lang sapat na, mga kapiksi. Kailangan palakasin mo yung paniniwala mo sa sarili mo. You believe in yourself. Be confident guys, no? You can be, do, and have anything that you want. You are very powerful. You are unique the way you are. You are loved always and you deserve to be loved. You deserve all the best things in this world, Virgo. Okay? So yeah, always believe in yourself, mga kapigsi. Attune to the moon guys. Find a balance between the cosmic and the mundane in your daily life. Actually, lahat ng bagay, mga kapigsi, no, kailangan ilagay natin sa tamang balanse. Sabi ko nga sa inyo, you cannot appreciate light without darkness, and you cannot appreciate darkness without light, mga kapigsi. So again, lahat ilagay sa tamang balanse, mga kapigsi. Additional meanings guys, worrying too much will attract more things to worry about, no? So that's why wag kayong magnega, wag kayong ma-stress, wag kayong mag-worry. Kapag palagi kayo nag-worry guys, mas lalong dadami yung mga bagay na ikaw-worry nyo, no? You attract sa buhay nyo kung ano yung pinagbubuhusan nyo ng atensyon. So the more na nagwo-worry kayo, the more na na-stress kayo, the more na dadami yung mga bagay na ipag-aalala nyo. So para siyang nanganganak, mga kapiksi. So imbes na mag-worry kayo, magpasalamat kayo, be happy, be grateful, no, sa lahat ng blessings. Kapag palagi kayong grateful guys, you will attract more things to be grateful for. Okay? For some of you guys, have you been overly critical? An apology may be in order. So kung nakasakit tayo ng damdamin ng ibang tao, mga kapiksi, no, kahit yung mga simpleng comment lang guys sa social media, kahit hindi natin kilala minsan, no, yung iba na kasi yung social media ngayon. Dati kung sino lang yung kilala mo, friends mo, sila lang yung nasa feed mo. Ngayon wala na, lahat na sinasampal sa feed mo, di ba, kahit di mo kilala. Kahit hindi ka nakasubscribe, sinasampal sa feed mo, no? Tapos kapag ayaw nyo ng content, binabash, di ba? Ganun eh. So wag ganun, mga kapiksi. It's a very negative attitude, and you're giving out negative energies. Therefore negative din yung babalik sa inyo. Okay? So kung kakilala nyo naman, of course mag-sorry kayo guys, no? And be sincere, mga kapiksi. Raise your karma by doing something good for someone else. So yung karma natin guys, no, may bangko yan, parang bangko, no. Kapag gumagawa tayo ng good intentions, nagde-deposit kayo sa karma bank nyo. Kapag bad intentions naman, nagwi-withdraw kayo sa karma bank nyo. So make sure na damihan nyo yung savings, yung deposit sa karma nyo by doing good intentions, and mapapaganda talaga yung buhay nyo, mga kapiksi, mapapagaan yung buhay nyo. Alright? Okay, so comment down below, Scorpio, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. Tingnan natin guys yung ganap sa inyo ngayong New Moon season. Shuffle natin to guys. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course.
Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, yung promo natin ngayong January, magbibigay tayo ng 10% discount until January 31 guys, kaya mag-avail na kayo. And meron din tayong another course, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship. 10% discount din yan until January 31. And yung next course natin, available sa February guys, paano pabalikin si ex, revised breakup mga kapiksi, abangan nyo sa February, available na yan guys. So, Scorpio, kayo ay na-represent ng Mother of Cups. Ito yung ating moon energy. Ito ay both negative and positive mga kapiksi. So, yung nakikita natin sa negative, meron ditong presence ng earth signs, Capricorn, Taurus, Virgo. For some of you, maaaring may earth element kayo sa inyong natal chart or you may be dealing with another earth sign. Pero ang nakikita natin dito guys is yung iba sa inyo nagkaroon kayo ng trust issue or maaaring nagkakaroon kayo ng trust issues with another person sa buhay nyo. Ito guys, parang feeling ko napahindian ito, no? So, parang napahindian, humingi ng pabor, napahindian, tapos parang nasira yung, nagkaroon ng lamat yung relasyon nyo, mga kapiksitas, parang nawalan na rin kayo ng tiwala dito sa person na to. So, medyo merong tampuhan, may pag-i-emo. So, parang yung iba sa inyo nag-i-emo na, kasi yung iba sa inyo parang, nung ikaw yung meron, ganyan, parang matulungin ka, no? You're very compassionate, matulungin, mapagbigay, pero nung ikaw na yung humihingi ng pabor, na kailangan ng tulong, parang nare-reject ka, no? Nare-reject ka, and doon na pumapasok yung pagiging emo mo, na parang sinasabi mo, bakit ganun? Nung sila yung humihingi ng tulong sa akin, palagi ko silang tinutulungan, pero ngayon parang hindi na nila ako kakilala, ganyan. So, may mga ganong klaseng emo thoughts kayo, mga kapiksi. So, okay lang yan, guys, and wag tayo magtanim ng tampo sa kanila. So, baka may mga reason din sila or dahilan sila kung bakit din nila kayo matulungan, di ba? So, and hindi naman lahat ng tao kagaya nyo na matulungin, di ba? Kung kayo matulungin, sila hindi. So, hindi nyo yun kailangang isumbat sa kanila, mga kapiksi. Ang importante is yung pagkatao mo, ganun pa rin, di ba? Regardless kahit bumalik sa yung tulong or hindi. Si universe naman yung magbibigay ng tulong sa inyo, guys. Kaya wag nyo na yung, kumbaga ipagwalang bahala nyo na lang yan, mga kapiksi. And wag magtanim ng sama ng loob. Okay? And ito guys, may mga may mga masisil na mga commitments, no? Commitments, agreements, ganyan, may mga masisil kayo. Ibig sabihin masisil, mako-close, no? So let's say for example, mayroon kang nililigawan na kliyente, matagal na, no? Tapos puro meeting, puro pending, pero ngayon magkakaroon na ng closure, magkakaroon na kayo ng certain agreement, ganyan, and mapupush na yung mga projects nyo, kung kaya ay mga project based or mga freelancers, kung kaya ay mga nasa sales, maaring mapush na rin yung mga bentahan ng mga binibenta nyo, kung ano man, mga kapiksi. Pero this is definitely a closure. For some of you, talagang selyado, mga kapiksi, no? So that's yours. I-mind nyo na yan. Mind deals, mind transaction, close deals, close transactions, yan. So, i-mind nyo na yan sa comment section. And for some of you guys, no, magtutuloy-tuloy yung magandang daloy ng kaperahan sa inyo. Mga kapiksi, kung maganda na yung daloy ng pera sa inyo guys, magtutuloy-tuloy pa yan. Hindi naman labis-labis, pero hindi rin naman kayo kinukulang. Nasa tamang balanse lang, mga kapiksi. Pero ang maganda dito is tuloy-tuloy pa rin yung pasok ng kaperahan sa inyo. So, titingnan pa natin, no? Patuloy na lumalago, no? Patuloy na lumalago yung inyong kabuhayan. Basta alagaan nyo lang na mabuti, mga kapiksi. So, meron tayong presence dito ng fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. For some of you, maaari may fire element kayo sa inyong natal chart or you may be dealing with another fire sign. So, dito guys, nakikita natin na yung iba sa inyo, yun nga no, yung
broken hearted kayo dahil nga dun sa mga disappointments nyo with a specific person. Pwedeng sa love din ito guys, no, na kung kayo ay nagkaroon ng trust issue, no, dun sa person mo, very disappointed ka, kumbaga parang hindi mo, parang you feel tawag dito, taken for granted. Yan, so parang feeling mo tinitake for granted taken for granted ka ng person mo. Kumbaga parang kailangan ka lang niya or nakikilala ka lang niya pag kailangan ka niya. Pero pag wala siyang kailangan sa'yo, parang hindi siya affectionate, wala siyang parang pagpapahalaga sa'yo or something. So, kaya parang medyo nag-i-emo yung iba sa inyo, mga kapiksi. Okay? And for some of you naman guys, may mga bagong opportunities na pwede kayong pagkakitaan, pero parang tinitimbang nyo pa or pinag-iisipan nyo pa kung ipupush nyo itong mga bagong opportunities na to, kasi yung iba sa inyo parang feeling ko wala ng oras, parang wala na kayo oras sa mga bagong opportunities kasi yung mga existing na opportunities nyo doon nyo binubuhos yung mga attention nyo and panahon nyo. So okay lang yan guys, kasi kailangan pagka may susubukan tayo ng bago, kailangan talaga na-attendan natin, no? So kung hindi na kaya ng oras, wag nyo nang ituloy para hindi din maano yung kalusugan nyo, di ba? Kasi minsan lagare tayo ng lagare na ano na natin yung kalusugan natin, na babaliwala na, hindi na masyadong na papansin. So kailangan, okay lang na magkaroon ng multiple streams of income, pero kailangan yung health pa rin yung priority natin, mga kapiksi. Okay, we can only do so much sa loob ng 24 hours guys. So kung ano lang yung kaya, ayun lang guys. Okay, and for some of you naman, maganda naman yung relationship sa loob ng tahanan ng pamilya, mga kapiksi. Very strong yung bonding nyo guys, at saka makulay, no? At saka feeling ko nagtutulong-tulungan kayo. Yung mga may tawag dito, family business, yung mga may family business, no, lalo pa kayong magpa-prosper, mga kapiksi, and lalo pang magiging matibay yung negosyo nyo. So ituloy-tuloy nyo lang yan, i-push-push nyo lang guys, wala namang mabilisan or instant. Okay, right, so yeah, comment down below, Scorpio, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan for more tarot readings para sa Scorpio guys. Yung mga magaganda guys, no, i-mind nyo na sa comment section. For more tarot readings para sa Scorpio guys, ito yung playlist nyo. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe guys. Ito yung ating mga pampaswerte subliminals. Thank you for liking, sharing, and subscribing, and see you again next time. I love you all. Have a nice day. Bye bye.